Kung nandyan si Kristo sa puso mo, sabihin mo, Amen. Kung meron namang inaantok, magsabi rin Amen. Kaya pa na lagi? O Diyos, pagmakaroon kami ama sa aming barangay, yung salita, ako po yung ikot, ikot po sa ikot po sa ikot po sa ikot para dati ko kay Pastor Rubia, ay huwag na po kayo pakilala kasi minsan mo pakilala, awa. Ako puso mo oras na pa na pasok yung sige at pakilala kasi dami yung pinala sa dami na nakaamon. Dapat na pakisama yung Amerika. Pero natin pag-usapan ay tungkol sa tungkol sa abundant grace of God. Pero in-improve ko yung kaunti dahil ating in-improve ng kaunti at ating nilagyan ng the greatness of all. Gusto ito mga bata. Estudyante. Ako kasi ay medyo matagal-tagal na sa pagtuturo ng mga pastor at sa mga estudyante, academic, mga theology, mga pastor. Kaya lang, pag mahaluan ko yung academic subject yung mga estudyante, mga pastor, may obispo pa, ay meron pala economics and church. Meron palang constitution and bylaws and church. Meron palang taxation ang church. Meron palang non-reform ang church. Ibig sabihin, lalo tayo mga Pilipino ay aware of contemporary issues. Ano mga issues natin today? Lalo na, unahin mo muna yung politika para tuloy na tayo, wala nang marang politika. Alam mo sa ating bansa ngayon, magulo because of economic goals. Diba? Iba may mga project na goals. Kaya, imbes na pag-usapan natin ang economics, ang pinag-usapan puro mga politika. In church, sometimes, ang naging hinaan ng church sapagkat palalim ng palamig, palawak ng palawak ang theology, nakalimutan yung economics. Kaya sabi ko sa economics, na doon siya sa lahat ng mga sa four corners of our society. Naroon naman, gusto ko mga estudyante. Pagkatinig ito. Kasi pagkat ang mga pastor na alin, pag ako'y haluan ng economics yung ating theology. Ang binigay sa akin na topic ay abundant grace of God. Sabi ko, the greatest love of all. Nandiyan yun sa nandiyan yun sa Episo. Kasi ang Episo kasi Ephesian Church parang parang Pilipinas. Doon sa Episo 1:5, 9 yung given sa akin. Tayo itinalaga upang maging mga anak sa pananampalataya kay Kristo. Doon sa verse 6 ng Ephesians, Episo 1. Kalinga tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kasi kinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at tayo'y pinatawag sa ating mga kasalanan. Ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos na ipinamagdama sa atin. Paghaluin natin yung pag-ibig at saka yung habag. Yan. Ang pinaka-purpose of God sending Christ to us, sending Christ to the world, because of His great love. Habag siya sa atin sapagkat ang mga tao kahit anong mga mensahe tungkol sa pag-ibig, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa buhay na walang hanggan, sila pa rin ay nagiging suwain pa rin. Kaya Panginoon ay nahabag sa kanila, nahawas kanila. Subalit, hindi pa rin tumitigil ang pagbahagi ng pag-ibig ng Diyos sapagkat ito yung pinakamalaga sa sangkatauhan. Sa atin ngayon, lalo sa Pilipinas, ang sama ng takbo ng ating komunidad. Ang sama ng takbo ng ating gobyerno.
sama ng takbo ng ating lipunan, apektado din simbahan. Bakit? Sapagkat kulang ang ating pananampalataya, kulang ang ating paglilingkod, kulang ang ating pagtingin pa sa ating mga ministry, sa ating mga gawain. Challenge ito sa ating mga isang lalo nito sa Power of God Disciple Church, kung saan kita ko yung desire ninyo to do, to continue the work of God on earth. Tayong lahat ay may tungkulin. Ang paggawa ba ako ng mga gawain ni Parang-Hati ng Diyos? Sa usaping gobyerno, lalo na sa ating hindi lalo na sa ating mga talagang totoong Kristiyano. Pero sa mga estudyante, gusto kong ginan yung usapin na yun. Ano ba yung impeachment na yan? Ano ba yung party list na yan? Ano yung party list? Pero mga estudyante, magkakas ang kamay, para gusto ko matuloy na ito. Mga estudyante, meron? Ayaw mo tungkol dito sa haluan pala, mamaya yung theology, dito na tayo sa contemporary. Alam mo yung party list? Alam mo yung issue dyan sa party list? Matotoo yan. Alam mo yung party list? Kahit yung hindi mga estudyante, yung mga nagusisa, ang original context niya ay sectoral representative. Ano yun? Kaya mga utak nila ni Pendente yun, utak ng Anggara, yung utak ng Anggara, sila yung utak niya. Alam mo, ang pinaka-context niyan ay sectoral representative. Anong ibig sabihin noon? Kaya dapat yung mga estudyante mag-alsay. Dapat yung mga estudyante ay represented isang sektor. Dapat yung mga bulag, isang sektor ay represent. Dapat yung mga lumpo, i-represent dahil sila ay isang sektor. Pero, anong ginawa nila? Pag-fix yung pag-namuna ng impeachment. Wala nang ginawa. Di ba? Mayroong Pacman. May Agila. Mayroong pang Licor Saro. Mayroong pa naman sa amin. Instead of doing yung kapakanan natin mga Pilipino, iba yung nakita o impeachment at pag-impeachment. Dati magtutuloy na ngayon sa impeachment. Ano yung impeachment? Impeachment ay, ang impeachment ay, ang pwede lang dyan ang pa-impeach. Wala, apat lang. So, Presidente, Vice President, Supreme Court, ayong Constitutional Commission. Constitutional Commission na tatlo. Commission of Audit, Commission of Election, Commission of Audit. Sayang ang ombudsman. So yung mga impeach sa politician. Outside that one, ito na impeachment. Kaya ang pastor ay na-impeach mga eh. May kwento pa sa amin na ang pastor ay kumuha ng Geras ng Tesorer. Tapos, hindi na-report ng pastor, kinasuhan ng impeachment. Ano ba yun? In our context today, sabi ito, mamumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi pa ito mangyari kung tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin, itong ating kapaligiran, itong ating simbahan, tayo mismo ay nabubuhay because of God's grace to us. Sometimes, a challenge to us Filipino is to continue serving kasi ito yung nais ng Diyos sa atin. Paano na lang, pagwala tayo ng tope? Ang sama ng ating lipunan, paano na lang pagwala tayo ng nalangin? Walang power of grace na nalangin, walang UCC na nalangin, walang other Christians na nalangin. Anong yan sa bansa natin? Meron tayong pinakamalaking religious group ay iba namang ginagawa. Ginalhan tayo ng Christianity dito, pero iba namang ginagawa, hindi naman sinusunod ng Bible. Ginagamit ang Bible, pero hindi naman sinusunod. Sabi lang, huwag kang maglikha ng mga pag-adyo, ng mga Diyos-Diyosan.
Huwag kang manalangin ng pabalik-balik. Huwag kang makumpisal sa tao, sa Diyos lang, at ginagawa pa rin. Mapalad na lang tayo na kahit tayo mga kaunti ay nagpatuloy sa paglingkod according to the Word of God, because that is the Bible, that is the basis of our faith. Today, we are fortunate because ang inyong church ay nagkapagdiwang na ng 24 years. 4 years. Ang aming church sa San Mateo ay nagdiwang doon ng Ilero na 47 years. Singinan ko. Singinan ko 47 years. Si Pastor Rodel, 24 years pa lang. Sa ating panahon ngayon, kung ating balikan yung binigay sa reference, alam mo yung kwento ng piece of kwento na tayo. Yung Ephesian Church, halos kapareho ng Pilipinas. Kung katulad ng, kaya nga sabi doon sa Efeso, yung binigay sa akin ni Pastor Rodel na text ay, kaya sila noon ay naawa yung mga magagawa. We live in abundant rest because nakita niya yung mga tao na napakasasa. Ang mga lalaki tamad, ang mga lalaki ay tulog ng tulog, ang mga lalaki ay ayaw mag-aral, ang mga lalaki ay ayaw mag-bukid, ang mga lalaki ayaw mag-isda, ang mga lalaki inom lang dito, inom doon, suga dito, suga doon. Parang nakita mo yung Pilipinas, parang dito. Kaya, nung si Juan ay nasa doon, lagi niyang inatake yung mga idol. Even Christ as sympathy over them because of their yung itanakatamaran. Kaya si Pablo, pagdating kay Pablo, nasabi ni Pablo, dahil mga malalaki naman, ang mga babae, ang sipag-sipag. Ito na kumanta ka nila, puro ay. Galing kumanta na ang kantahan ay, ang kantahan ay nagpaano sa atin, nagpahiwatig na ang mananampalataya ay lagi nakatutok sa Diyos. Kaya lang mayroon kami. Kaya sabi ni Pablo, ayaw kong payagan ang babae mamuna sa simbahan. Bakit? Kasi sila yung mga masipag yung babae. Di na maganda sa mga lalaki na sila sana yung maglingkod. Instead na sila yung magmamuna, ang babae magaling kumanta, magaling sumayaw, magaling magsalita. Dumating sa puntong sabi niya, sabi na, ang purpose kasi ni Pablo magsabi doon na hindi ko payagan ang babae mamuna sa mga lalaki. Ang purpose niya doon para to silence yung men, to silence the head of the family to lead the church. Pero hindi may ibig sabihin na tulad sa atin, hindi may ibig sabihin na hindi natin payagan yung babae maging pastor, maging obispo, maging evangelist. Hindi naman ibig sabihin. Ibig sabihin yun, to silence yung men of the church to lead. Katulad ng tahanan, lagi ang lalaki manguna. Kaya lang paano TNB yung lalaki, alam niyo TNB? Babae naghanap buhay, babae ng trabaho. Lahat na, lalaki, pagka dalawa ang trabaho ng lalaki, doon at saka TNB. Doon ka lang. Sir teacher, babae teacher. Anong trabaho ng mister mo? Sabi niya, doon yun. Para hindi siya mapahiya, doon yun. Nag-isa naman ito, teacher, ano namang trabaho sabi na, PNB. Eh, nung di-research sa mga samahan, sinabi, doon ka maglaba, doon ka maglinis, doon ka magsaing. Yung isa naman yung PNB, ano naman PNB? Palaging nasa bahay. Tulog ng tulog. Ganda niya yung yung awit kanina. Gusto ko yung awit kanina. Salamat po Diyos sa pag-ibig. Mas maluwag pa daw, mas malawak pa sa kasalanan. Diba? Sabi nito, sukdulan ng iyong biyaya. Dito yung, kaya pinagsama ko yung grace at saka pag-ibig dahil ito yung nais ng mga kabataan. Ito rin yung nais ng mga adult na rin. Sapagkat ang nais ng Diyos talaga sa panahon natin ngayon, ang nais ng Diyos na tayong lahat ay nakatingin sa Kanya at doon ang Kanyang habang. But I want to emphasize more love. Sapagkat pwede kang maawa pero walang pag-ibig. Tama ba? Kahit ang isang hinahapag ako sa iyo, naawa ako sa iyo, pwede naman sabihin pero wala kang pag-ibig. But
if we talk of love, it is interwoven with grace. Nagsama-sama na. Nandun na yung awa, nandun na yung sympathy, nandun na yung lahat. Wala nang maiwan because love is the greatest of all. Sabi sa Romans, gusto ko magbasa pa. Sabi nun sa Romans, si Pablo pa rin nagsabi nito. Sabi nun sa Roma, ano ba yung text na nawala ata sa ating note. Diba? Sabi nun sa Roma, 8:19, 39, sabi dito, walang makipag-iwalay yan, sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinadama sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Even the Father sent us His Son to what? To save us, to love us, to express, upang makita na express yung expression of sympathy, upang tayo hindi mawalay. Sometimes, alam mo tayo ng mga tao, minsan, hindi talaga may iwasan kung, hindi talaga may iwasan yung mga kulay ng mundo natin. May mga pastor na yun, tumakbo ng politika. May pastor na yun sa Pindaro, tumakbo ng mayor, tumakbo ng congressman, merong, ano ba yan? Ang pagbay ng Diyos, pag-ibig din ng Diyos. Kalinga ba yan ng Diyos? Kaya siguro, yung paalala niya, ni Pablo doon sa mga Ephesian church. Alam mo, pagbalikan mo talaga yung Ephesian church, parang tayo, parang Pilipinas. Parang Pilipino ang kanilang karakter ng church. Pag sagana, sige na, may inuman, mayroong pagkahan, may sugalan, lahat-lahat. Diba? Pero ang mga babae doon ako, nakita ko yung context mga kababayan. Sila talaga yung masipag magsimba, masipag manalangin, masipag kumanta, masipag mag-aral, masipag sa katahanan. Samantalang yung lalaki, sugat-sugat lang, inom-inom lang. Minsan, inaaway pa yung asawa, gano'n mo tayong pagkain dito? Ano ko yung mga kamag-ano ko sa amin na pagganitan tayo yung asawa, pag gano'n, handa, samantalang siya naman ay natunan sa barkada. This is sometimes true to us. Kung ito yung nangyayari doon sa Efeso, ito yung kahawig sa ating panahon ngayon na kung saan kaya naman ay puno ng kulay. Di ba? Kaya nga sila laging pinalala ng Diyos because of their idolatry. Tayo din. Ano din sa atin yan? Kaya lang, bigdiwag tayo ng it's a revolution. Isado bigyan ba niya kasi I was working in Congress before, dumagat ako sa Manila. Ilan siguro sa inyong tao na matagal na, nandito ako 1972. Kaya kami sa Congress nagtrabaho, kaya kami sa atong pag-isipan ng batas ng tatay ni BBM ay nabutan namin. Si BBM, maliit pa lang yan, siguro mga 15, 16 na lang yun. Nagkaroon ng Marcelo. Nagkaroon ng pagbabago ang gobyerno, kaya doon kami nagtanggal. Naalala ko na ang mga simbahan noon ay apektado. Kung ito sa atin ay nakaabot kayo ng 24 years, sana yung 24 years ay panagoy natin sapagkat ang buhay natin ngayon, iwag-iwag sa Pilipinas. Tayo Casa Church ay lagi tayong magpasakop sa habag ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Kung mawala sa atin ang pag-ibig ng Diyos, ang habag ng Diyos, kasama rin tayo ikot ka. Lalo na, kung maalala natin yung ginawa sa ating gobyerno ngayon. Diba? Mayroon tayong sa isa. Mayroon dyan ano ba yan? Mayroon ayaw ko lang sabihin, parang maasa yung natin sapagkat hindi yun ang context ng Pilipino. Tayo ang nasa simbahan. Mas continue serving. Matapos natin malalaman, matapos natin madama ang kanyang pag-ibig sa atin. God has mercy on us. Pilipino, tayo. Paano nga? Kasi kung yung mga nagpakasasa na sa ating gobyerno, kung membro lang natin dito, ay hindi ko yun. Di ko lang alam kung baka ilagay kong lahat sa custom, di ko lang alam kung palang makurang. Kung pera yun.
Tira dyan. Kaya nga sometimes, ang paalala sa atin ng araw na ito, lalo sa pagdiwag ninyo ng inyong ika-24 na pagdiwag ng inyong simbahan, mas lalo tayong matatag, lalo pa tayong patibayin, sapagkat nadyan lang ang pag-ibig ng Diyos, nadyan lang ang habag ng Diyos, katulad sa paalala sa atin na mahal tayo ng Diyos. Kung mahal niya ang Ephesian Church, mas mahal tayo ang Pilipino. Ang totoo lang ganito, balikan mo lang, sakit-sakitin lang natin. Ang totoo lang, kung hindi tayo napasukan ng, kainis ako pagsabi mga Kastila eh. Alam mo bakit? Pag-aral ka ng Gramics, kainis ka eh. Sa panahon ng mga Kastila, 330 years. Sila yung may-ari ng lupa natin. Tingnan mo sa mga sino may titulo sa inyo. Lagi na doon kayo sa yung Spanish title. Ibig sabihin yung lahat ng mga title sa Pilipinas kapangalan ng mga Kastila. Ano mga Pilipino? Ano tayo mga Pilipino? Tayo ay mga utusan lang. Kaya hanggang ngayon, gano'n marinig, di ba? Sila yung mga mga hero natin ngayon. Yung mga domestic influence, kung saan ang galing natin. Thanks to God, nandito tayo, nandito yung power of God. Thanks to God, nandito yung ibang Christian church. Thanks to God, na meron tayo, namula tayo mula sa mga kamay ng mga dayuhan. Ginanapay ng reliyon, maganda sana Christian. Kasi kung masalamat tayo sa isang banda, bakit? Kung balikan sa history ganito. Kung di sila nagpunta dito sa ating sabihin, di sila mga pinitrit sa Mindanao eh. Meron taga Mindanao dito. Meron? Wala. Kasi kung di sila napunta yung mga Katoliko sa atin, pagka-Muslim na tayo. Kasi pupunta na sila dito sa pupunta sa Visayas at Luzon. Saan sila napunta? Visayas, Adelden, at Luzon. Actually, yung mga Eroplano nito, pagkakaya mo ng history. Sa history, hindi nakapunta ang mga Muslim dito sa mga bandang Ilocos sa North. Naharap kasi sila ng Roman Catholicism. Kaya nasabi ko kanina, ang pinakamas na maalam sa atin, ginamit tayo ng religion, Bible na ginamit, din naman sinusunod. Ang linaw sa Bible natin, huwag kayong gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong mamumpisal. Sa Diyos lang kayo mamumpisal. Kaya lang, hindi pinagbalan ito yung bayad. Diba? Mamumpisal, may bayad. Maglibing, may bayad. Magbinyag, may bayad. May kasal, may bayad. Sa atin, meron tayong association. Memorial sa Pastor Rodel. Ang ating ministry walang bayad. Because yan ang ibig ng Diyos. Paglingkod tayo, walang kapalit na kondisyon. Today, we celebrate yung 24th anniversary church. Sana kaya yung level of faith kanyan natin hindi sarili. Sana kaya ang level of faith ko after 20 years, 24 years, this day marks your faith in Jesus Christ. God has promised us of liberty. God promised us of life. God promised us of everlasting life. Kaya nga, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang pinagtubayan at nakaabot tayo sa taon na ito. Ako pa kayo natin na another 24 years. Diyan tayo nawa tayo ng Diyos. Noong panahon na merong pumanaw. Sabi ng kanyang kaibigan ay kapag-kapag ka naman, nawalan ka ng mahal buhay, nawalan ka ng mahal sa buhay. Pero, lagi kong tinitingnan talaga ako yung difference ng habag at saka pag-ibig. Kasi kung tingnan natin, pag sinabing habag, nahabag ka lang. Lalo na pag masaktan yung isang tao, nahabag ka. Pero yung pag-ibig talaga, meron talaga siyang
malaking contribution sa lalo na sa buhay natin, especially Christian, because God has sent His Son to the world because He loves us. Tingnan mo na, tutak si Mana Santa na, pag-aluluin na natin. Tutak si Mana Santa naman. Alam mo yung si Kristo ay, yung si Kristo ang ipinako sa cross. Tuwang-tuwa yung mga tuwang-tuwa yung mga Gnostics. Alam mo sa Israel, ang mga Gnostics ay dumadami. Sila yung magaling. Sila yung pinakamagaling. Sila yung mga thinkers, philosophers, scientists, karamihan dyan. Sila yung mga inventor. Sila yung mga nag-discovery ng lahat-lahat dyan. Natin, yung video natin sa nag-discovery. Pero sa panahon ni Kristo, nandiyan tayo, ikaw-unti. Hindi nga lang niya maigay. Pero sa pamagitan niyan, nagkaisa rin sila. Nung si Kristo ay nangaral, doon natin sa Lucas 7:22 sa 18. Luke 7:28 ata. Nangaral si Kristo, walang maniwala sa kanya. Pero yung mga Sadusiyo, mga Parisiyo, yung mga teachers of the law, yung mga Gnostics, yung mga scientists, magpadala sila ng mga delikado. Anong ginagawa niya? Kayabangan lang ginagawa niya. Ayaw maniwala sa kanyang mga prinsip. Ayaw maniwala nga there is life, there is everlasting life. Ayaw maniwala. Ayaw maniwala sa for by grace you are saved, prophet. Ayaw lang maniwala. Ano pa ginawa ni Kristo? Nagpagaling siya ng nabulat. Doon yan sa Luke 7 ata. 18 magkasangin. Sabi niya, nakita pa si Juan na may nung nangaral. Sino ba yung propetang darating? Tapos, inutosan niya ang kanyang mga disipulo. Tingnan mo, tanong mo, ikaw na ba yun? Di sinagot ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Gusto kong namasahin niya para mahamang kayo dyan. Bababayin natin, Kristuhan, punta, anniversary naman. Pag medyo inantok na kayo, paigalo na para itigil ko na. Gano'n lang yan. Sige, butang na tayo sa Lucas muna. Sa Luke 8 ata. 18. Isa sa 18. Luke 7 ata. 7. Nakalimutan mo na yun. Luke, ito. Luke 7:18. Kasi Kristo ay nangaral. Nagpansin din dyan, napansin dyan nagkakulong. Sabi niya, oy, puntahan mo yun, sino? Baka yun na yung darating. Kasi ayaw talaga maniwala yung mga Gnostics. Ayaw maniwala yung mga galing thinkers, philosophers. Sabi ni Juan, puntahan mo nga, anong ginagawa niya? Ikaw na ba yung darating na aming hinihintay? Ang sabi niya, ay, puntahan mo yung tingnan mo yung tingnan yung ginawa namin. Ano ba yung ginawa nila? Nakadilat yung mga bulag, nakalakad yung mga lupo, nakarinig yung mga bingi, nabuhay ang patay. Sabi ni Jesus, bumalik ka kay Juan at sabihin mo yan. Pagbalik niya, hindi naman niya sinagot eh. Ang tanong doon sa disipulo, hindi naman niya sinagot, iba yung sinabi niya, tingnan mo ang aking ginawa. Kasi hindi maniwala sa kanya yung mga Hudiyo eh. Ayaw maniwala sa kanya. Isa lang doon ang kanyang pinaniwalaan. Sulang. Sabi ng mga scientists, mga thinkers, philosophers, yung mga magaling, kaya din namin magpalakad ng bulag, o magpadilat ng bulag. May mga invention din sila, magpadilat ka. Yung mga lumpo, meron din sila nilagay yung mga, nilagay para makalakad. Yung mga bigay, meron sila mga gamot, meron sila mga inventor din magarinig. Merong isa doon, na doon sila nagkaisa. Ano yun? Yung binuhay ni Kristo ang patay. Nagkaisa na sila ngayon. Naniwala sila kay Kristo. Yan. Ang tanong. Pwede ka mo ba? Juan 17 ata. 17:21. Sabihin natin yung managpay Bible. Doon sa Juan 17:21 ba? The longest prayer of Jesus. Sabi ni Jesus, pumunta na ako sa iyong dyan kapag nagkaisa na sila sa pangalan ko. Nagkaisa na sila sa pangalan ko. Pero bakit sila ay bumalik na naman sa kanilang mga kaugalian? Kahit sila bumalik.
Nang si Kristo ay namatay, inililing, ay, hindi pala totoo. Kasi hindi niya paniwalaan yan may buhay na walang hanggan. Hindi niya piniwalaan yung na there is life after death. Hindi niya piniwalaan yung pinangako ng paraiso. Hindi niya piniwalaan yung kaharian na hinanda sa atin ng Diyos. Ang sabi mo, binuhay ng mga patay sa atin. Ang sabi mo sa katabi niya, iligtas mo yung sarili. Ang lesson sa atin today, kahit anong mensahe mo ng kaligtasan, kahit anong mensahe mo ng buhay na wala, kahit anong mensahe mo ng paraiso, kahit anong mensahe ng buhay na wala hanggan, hindi naniniwala yung kanyang bayan. Wala pa rin. Gera dito, gera doon. Walang kapayapaan. Bakit? Hindi sila nagkaisa kay Kristo. Ang ganda na yung report ng Christ eh. John 17:21. Panginoon, pinag-isa ko na sila sa pangalan mo. Pero bakit sila nagpalitan? Kaya nga, like kong sinasabi, hindi pa pabalik ang Panginoon. Unless that there is miracle na magkaisa ang kanyang bayan, kasama tayo doon. Pagkat kasama tayo sa habag ng Diyos. Sa pag-ibig ng Diyos sa atin, napakatindi. Sige mo. Nagbuhay siya ng buhay para sa atin. Nakapag siya sa atin. Nakapag siya sa kanyang bayan na kanyang iibig. Pero ano ang kanyang ginawa? Ano ang kanyang mali? Ano ang kanyang pananaw doon? Lagi palala. Hindi si Pablo palala, hindi si Juan ang palala, hindi ang ating kapastor din palala. There is God that prepares us like because of His abundant grace, because of His love. Gusto ko ng mga pumili. Pagtapos ako dito, pagtapos ako para tapusin. Pero magbibigay ko ng ilustrasyon, parang gusto mo dito ng mga kabataan. Yan. Merong isang dalaga na talagang presisa pa. Pinagkamaganda ka. Tapos mayaman pa. Pati na sa kanyang edad. Ang edad na, pag edad sa atin, 21. Daming panahon noon ay pwede mag-asawa ang lalaki pag 23. Ang babae 21. Eh ngayon, si Victor, babae din. Ang first, kung kinasal din sa San Mateo noon, bago po pasto tayo, si 20 yung babae, lalaki 21. Ay sabi ko, hindi, isang taon mo na. 18. Sabi noon ay 21, ang lalaki 23. Eh ngayon, nabago na, 18 na. Saka 18, pa rin na 18, pa rin na mag-asawa. Yan. Sabi ng magulang, napakapindi yung manliligaw mo. Hindi na tumitigil. Ano ka na? Huwag mo sabi na, siguro i-schedule mo sila. Yung manliligaw ngayon na isa, bukas na may isa. Eh, siyempre, yung ganda siguro yung babae. Si ganda dito. Maganda siguro. Saka mayaman yung magulang. Eh, napansin ng mga magulang, sabi kayo, anak ko, pinagiliwan ng mga binata. Pero meron talagang dalawa siyang napili, may napili siyang dalawang, may napili silang dalawang binata. Doon sa dami mga binata na siguro pag-iwagi sa kanyang anak, may dalawa silang gustuhan, yung babae. Ito may tatay niya, sabi ng tatay niya, di pwede anak, mag-asawa ka ng dalawa, isa lang talaga. Parang kahit sa akin dito, isa lang talaga. Eh, sabi ng anak, kaya ano ito natin? Hindi naman, ayaw mo pumayag magkasal mo sila dalawa, hindi mo pwede dalawang kasali, hindi mo pwede anak. Pero gagawin natin, bigyan natin ng consequence. Ito yung consequence. Sabi ng tatay, okay, puntay mo sa akin yung dalawang binata na yan. Pumunta ko sa akin, magalingan mo sila. Para magpay, huwag magpurpan pa, para may pastoro din. Huwag magpurpan. Sabi ng tatay, sige, meron akong kapatid dyan, sa kabilang dulo dyan, sungit-sungit niya.
birthday ko ngayon. Kung maaari, kumbinsin nyo magkapunta. Kung sino kumbinsin sa inyo, kapatid ko niyang masungit, magkapunta dito, ay yun ang ating pipiliin. Yapang-yapang ang dalawang binata. Sundahan nila yung mga kapatid. Nag-convincing na nila. Nag-attend doon sa kanyang birthday. Sabi ng tatay, anak, yung dalawa na gusto ko talaga. Pwede isa lang talaga. Sabi ng anak, sige, ako naman tayo, magbigay ng consequence. Sige, bahala ka na, wala na. Pag ako, dalawa sila, gusto ko, pero talaga pwede isa lang talaga. Ang ginawa ng anak, nagawa silang, nag-drawing siya, nagawa siya ng heart. Para yung nagkaroon ng buwan. Heart man. Gumawa siya ng puso. Sabi niya, nilagay niya sa gitna. Sabi niya, ito yung puso ko. Kung sa inyo magkatama kayo sa gitna niyan, yun ang ating pakasalan. Tama? Yapang isa. Yapang isa. Pag tira niya, tinira ka niya yung puso, malapit sa Alam ko lang bullseye. Konti-konti lang bullseye na. Sabi niya, pinagyawan niya kasama niya, sabi niya, nako, wala yan. Sabi niya, wala yan kasama, wala yan. Tingnan mo yan, konti-konti lang bullseye na. Hindi mo kaya yan. Malakpak yung tumira. Yung isa naman, ayaw pa rin niya. Nag-isip siya. Lalo yung isip niya. Kaya ko rin niya. Meron ako mga certificate, meron ako mga award na sa mga takit-takit. Lagi ako magka-bullseye. Sabi ng tatay, tigyan na, pera ko na. Parang makuha ko ng anak ko. Hiling-hiling pa rin siya. Pagdating sa babae doon, sabi sa babae, pasensya ka na. Pasensya ka na. Sapagkat mahal kita, pero marami akong certificate na lagi akong lagi akong nakatira, lagi akong nakaka-bullseye. Wala ko ay kumahin. Pero, di ko kayang saktan ang puso na akong minamahal. Sometimes, this is His challenge to us. God loves us. God has mercy on us. Kaya ba natin saktan ng Panginoon? Katulad ng isang lalaki, ayaw niyang sabi niya, di ko kayang saktan ang iyong puso sapagkat mahal na mahal kita. Pero kaya ko yan, patamaan ng sentro. But, I have mercy. I have love. And I am ready to continue ang to lead you with abundant love. Tayo na lang yan. Dingapin ko po, Panginoon, ang simbahan ito sa pamagitan niyang pag-ibig, sa pamagitan ng inyong habag, na pagdamat, meron kaming mga kahinaan, meron kaming mga pagkukulang, subalit, nagagala kami sapagkat nanatili ka pa rin sa aming tapat, nanatili ka sa aming habag, dahil iniibig mo kami. Katulad din, sa bayan mo nga punong-puno ng kasamaan, subalit iniibig mo pa rin sila. Ganoon din kami, Ama. Nasa aming pagdiwa ngayon ng 24 na kaarawan. Ang inyong habag, ang inyong pag-ibig ay nakataling sa aming mga puso. At ito po ang aming panata sa inyo na maglingkod at maglingkod at maglingkod sa ilalim ng iyong habag at pag-ibig. Dahil sama-sama namin ito, Ama, itinataas sa inyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Dahil lahat magsabi namin,